ay natatahakin sa paglalakbay. Pulis laging nandyan, ano bang oras ay malalapitan. Kaya't huwag mag-alala kaibigan, sa anumang sitwasyon ay maaasahan. Malasakit kaayusan, kapayapaan tungo sa kaunlaran. Always be happy kasi life is beautiful. Kalikasan nyo sagot ko, life is beautiful. Tulong-tulong tayo, life is beautiful, so beautiful. MKK equals K, life is beautiful. PNP kakampi nyo. Pulisan, simbahan at pamayanan magkaisa para sa bayan. Lahat ay kayang gawin sama-sama sa adhikain. Kaya't huwag mag-alala kaibigan, sa anumang sitwasyon ay maaasahan. Malasakit kaayusan, kapayapaan tungo sa kaunlaran. Always be happy kasi life is beautiful. Kalikasan nyo sagot ko, life is beautiful. Tulong-tulong tayo, life is beautiful, so beautiful. MKK equals K, life is beautiful. PNP kakampi nyo. Life is beautiful. Kalikasan nyo sagot ko, life is beautiful. Tulong-tulong tayo, life is beautiful, so beautiful. MKK equals K, life is beautiful. PNP kakampi nyo. Life is beautiful. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating pong mga taga-subaybay ng dito sa ating pong Marinduque News Network. Magandang araw po. Siyempre, unang-una po, nagpapasalamat po muli tayo dito sa ating programa, dito po sa Kalutang ng Pulisya sa Marinduque. Magandang araw po. Life is beautiful po sa ating mga kababayan dito sa lalawigan ng Marinduque. Magandang araw po. Welcome po sa ating programa, ang Kalutang ng Pulisya sa Marinduque, na kung saan po, sa pamamagitan po ng ating programa ay malaya nating naipahayag at naiulat sa ating mga mamamayan dito sa ating lalawigan ang gawain at accomplishment po ng ating kapulisan sa lalawigan ng Marinduque. Bago po muna ako magpatuloy, ay nais ko po munang batiin ng isang magandang araw sa lahat po ng ating taga-subaybay ng Kalutang ng Pulisya sa Marinduque. Lalo-lalo na po sa aming pinuno ng Philippine National Police, Police General Rodolfo Santos Azorin Jr. Sir, magandang araw po. At sa aming Regional Director, Police Brigadier General Sydney Sultan Hernia, magandang araw sir. At syempre po sa aming Provincial Director na napaka-very supportive sa amin, Police Colonel Christopher Melchor, magandang araw sir. At sa amin pong Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Aurelio Cabintas, sir, magandang araw po. At sa aming Deputy Provincial Director for Operation, Police Lieutenant Colonel Kent Juan Quintana, good morning, magandang araw. At sa amin pong mga kasamahang mga Provincial Staff Officer ng Marinduque, nandiyan po si Police Lieutenant Colonel Marlon Hernandez, Police Lieutenant Randall Sabdula, at sa iba pang bumubuo po ng Provincial Staff, magandang araw po sa ating lahat. At syempre sa mga kasama ko po sa aming opisina,
sa Provincial Community Affairs and Development Unit ng Marinduque. Nandiyan po ang aming Chief Clerk, Police Executive Master Sergeant Annalyn Rihano, and Police Chief Master Sergeant Milan Bacomo, Police Staff Sergeant Ariel Mandak, Police Corporal Jomar Ribali, at ang aming pong INUP, Roselo Salvacion, at ang inyo pong lingkod, Police Lieutenant Colonel Elmer Manalo, ang kasalukuyan pong Chief ng Provincial Community Affairs and Development Unit ng Marinduque PPO ay bumabati ng isang magandang araw po sa ating lahat. At syempre, binabati din muna natin ng magandang araw ang mga kasama natin dito sa programa ng Marinduque News Network. Lalo-lalo na po sa Operation Manager ng Marinduque News Network kay Sir Adrian Rosales. Sir, magandang araw po. At sa ating pong Public Information Officer kay Sir Romeo Mataak Jr., kay Sir Myong. Sir, magandang araw po. And advance happy birthday sa kanyang karawan sa darating na February 25, 2023. Sir, advance happy birthday po sa inyo. At syempre, sa mga kasamahan din po namin dyan, sa mga opisina, sa Marinduque Police Provincial Office, sa lahat po na sumusubaybay dito sa ating programa, ang Kalutang ng Pulisya sa Marinduque. Isang magandang araw po. Napakamagandang, talagang magandang araw po ngayon. Talagang magandang panahon po natin. Salamat po sa ating Panginoon Diyos. At ngayon, una din po, Merkulis din ngayon. Ika nga, yung Wednesday ngayon, ngayong araw. Kaya yung ating mga kasama, mga Katoliko, talagang ngayon, yung simula ng pagsalubong natin, pagsiselebrate ng simana ng ating Holy Week, yan tinatawag po. Lalo na po dito sa atin sa lalawigan ng Marinduque, yung darating Moriones celebration, yan. Nagsisimula na. Then, lalong-lalo na, kahapon, nag-celebrate din yung 103rd anniversary founding anniversary ng lalawigan ng Marinduque po. Yan. Kaya madaming activities po kahapon, yung mga ginawa sa provincial office po natin ng lalawigan ng Marinduque. At syempre po, binabati ko din po yung aking kapatid pala. Mag-birthday din bukas, si Ate Melissa Landig, yan, sa Gumaka. Yan, happy birthday ate. Sa kanyang birthday bukas. Siyempre, yan po. At ngayong araw po, tatalakayin po muli namin, lalong-lalo na, yung mga regarding sa ating, sa peace and order dito sa ating lalawigan. Talagang ating may pahayag sa ating mga kabayan, lalong-lalo na yung mga wala dito sa ating sa probinsya, susubaybay dito sa ating programa, ang Kalutang ng Pulisya sa Marinduque, at syempre dito sa Marinduque News Network na ating mga taga-subaybay. Para sa kanilang pag-uwi, lalo na ngayon, darating na Holy Week, ay alam nila yung sitwasyon natin dito sa lalawigan. Kahit wala sila dito, at least ating may pahayag at may parating sa kanila yung sitwasyon. Kaya sa ating mga kababayan, tsaka kung isa pa po, kung ito po namang programa natin, kaya nga po, ito po ay para lalo naming may pahayag at may paalam sa ating mga kababayan ang ating mga accomplishment ng ating mga kapulisan at mga yung mga sitwasyon po lalo na sa ating lalawigan. Una ay tatalakayin din natin kung lalo na sa insurgency, kung ano yung status ng ating probinsya. Kasama din dito, yan, ating tatalakayin ngayong umaga dahil may kasama din po tayong taga Provincial Mobile Force Company, yan, ang ating sa lalawigan ng Marinduque. Ang ating PCRP-INSU din ng Provincial Mobile Force Platoon natin dito sa lalawigan. At ako pa'y magpapatuloy, aking iuulat muna yung sitwasyon dito sa atin sa lalawigan. Lalo na po yung nakaraang December 2022 at itong ngayong nakalipas na buwan, January 2023. Talagang yung mga insidenteng naparecord dito sa atin. Isa dun sa nakalipas pong December 2022, ang ating pong lalawigan ay nagkaroon ng 34 incident. Yan, dito po. 34, compared po dun sa ngayong January,
na 2023, bumaba po. Ayan. Nakikita talagang laking ibinaba ng insidente ngayong taon. Naging 20 lang po itong January. Kaya sa peace in order order indicator na lang po makikita din natin sa December 2022 mayroon po tayong 19, pero ngayon January 14 bumaba po tayo ng 5 insidente. Medyo tumaas po talaga yung insidente nitong nakaraang buwan ng katapusan po ng 2022, 10 December po. Kaya kagaya po yung sa index crime, yung tinatawag po namin focus crime, talagang ang naging record natin dito sa December 2022, nagkaroon po tayo ng 2 homicide, 1 physical injury, 3 rape, at 1 robbery at 1 theft po. Yan. Kaya meron po tayong insidente na 6 itong nakaraang bali 8 po. Ayan, 8. Itong nakaraang December 2022. Pero ngayon January po, 2023, ang nai-record lang natin ay meron po tayong 1 lang na insidente. At ito po yung robbery lang ngayong January. Kaya ang laki po ng ibinaba ng insidente natin dito sa ngayong buwan ng January. Makikita po talagang napaka tahimik ng ating probinsya. Kaya yun po ang pinaka magandang lalo na sa pagsalubong unang buwan ika nga po ng 2023. Pero ngayon po nasa buwan na tayo ng 2023 itong February. Maliit pa rin yung ating insidente at makikita po uli natin sa susunod nating programa para maipakita natin yung pagkaiba ng bawat buwan. At yung tinatawag naman po namin non-index crime, ito po medyo ang tumaas dahil noong December tayo ay 11 lang yung insidente. Pero ngayon po January 2023, nagkaroon po tayo ng 13, tumaas po ng 2. Yan po, kaya yun ang isang natin. Pero yung tinatawag namin pong public safety indicators, yung mga involving po ng vehicular accident o traffic accident, yung mga insidente po natin sa daan. Noong December po, 2022, tayo po ay nagkaroon talaga ng 15 incident. Tumaas po talaga yung insidente na involving ng mga sa vehicular. Sa mga natin dahil 15 po yun, December lang yun, 2022. Pero ngayon January po, napababa po natin. Ilan na lang yung ating insidente ngayon. Yan, naging 6 na lang po ngayong January. Pero meron pa rin, ibig sabihin po. Kaya talagang ito pa rin mo aming panawagan sa ating mga kababayan. Lalo na po yung mga nagmumotor ng talagang magmamaneho. Mas tumataas po ang involving ang pagmamaneho ng motorsiklo. Kaya yun pa rin po ang aming panawagan sa ating mga kababayan. Sana naman po ay tayo sumunod at kung maaari ay lalo January ito, February, mag-secure po tayo ng ating lisensya at sana po ay wag tayo pati magmaneho. Alam nating halimbawa ay talagang nakakainom. Sana wag na munang lalo na pag motorsiklo po. Ano po? Talagang yun ang pinagmumulan ng insidente. Kaya nakikita po sa aming record, talagang yung December at January ang laki ng pagkakaiba. Pero naroon pa rin po yung involving ng vehicular accident po. Nandiyan pa rin po. Na medyo bumaba pero meron pa rin po. Meron pa rin tayong naitala. Kasi ang maganda sana ay wala nang insidente ng vehicular, medyo mabawasan man. Kaya talagang sa atin po, yun pa rin po ang aming panawagan sa ating mga kababayan. Mag-ingat po tayo, yung lalo na yung mga driver natin dito po sa lalawigan. Ang ganda po ng record ng January natin, isa lang po, may isang insidente tayo, pero robbery lang, pero mayroon namin ng vehicular accident. Yung mga ibang insidente po na pumasok po dyan sa kabuuan ng crime volume, yung 20 crime volume po natin, sa buwan ng January 2023, yan naman po ay may kasama naman po dyan yung mga iba po ay yung mga tinatawag naming non-index crime. Yan po. Dyan po kasama yung bali 13 nga po. At
6 na involving ng public safety indicator, yung mga vehicular accident. Kaya kabuuan po talaga nitong January ay 20 incident lang tayo. Yan po ang kagandahan. Medyo maliit. At sa focus crime, robbery lang ang meron tayo. Yung ating talagang pinagpupukusan na lalo na sa yung sa rape and bawsi cases. Kasi nag-organize po talaga ang probinsya nitong K5. Yung kalalakihan kontra kaharasan sa kabataan at kababaihan po. Yan. Talagang yung plan Operation K5 po ng Marinduque PPO. Dapat ito po ay suportahan po natin. Maganda po nangyari sa January. Wala po tayo naging naitala na insidente naman po ng rape at saka bawsi cases. Yan. Kaya yun po ang aming ano pa rin. Ipagpapatuloy pa rin po natin na talagang lalo sanang walang mangyaring insidente. Ano, yan po, talagang, kaya yun ang amin pa rin po panawagan. At tatalakayin naman po natin, ito na natin sa peace and order, sa insurgency, tatanungin naman natin sa ating bisita po para kung ano naman yung sitwasyon, lalong-lalo na dito sa usapin ng insurgency po. Dahil lalong-lalo na po, tayo naman pong probinsya ng Marinduque, talagang declared na insurgency-free province. Pero yung pag-maintain natin sa probinsya, para sa ating kaalaman ng ating mga kababayan, kahit yung mga nasa ibang lugar dito at wala dito sa ating sa probinsya, ay nalalaman nila yung ating sitwasyon dito sa lalawigan. Kaya aking pinakikilala muna ang ating bisita, si Patrol 1 Jomar Montoya ng Provincial Mobile Force Platoon natin ng Marinduque. Good morning sa ating masugid na taga-subaybay ng kalutang ng pulisya dito sa Marinduque. Sa aming tagapagdaloy ng programang ito, Police Lieutenant Colonel Elmer Manalo, ang Chief Picado ng Marinduque PPO. Sa aming butihing Force Commander, Police Lieutenant Colonel Marl S. Hernandez. At sa very supportive naming Provincial Director, Police Colonel Cristobal D. Melchor. Sa Staff Officer ng Marinduque PPO. Ganon din po sa aming 2 platoon leader, sina Police Captain Renante C. Marigsa, ang First Platoon. Ganon din po si Police Captain Justin D. Anugi Jr., ang Second Platoon. Binabati ko rin po ang aming kasama sa opisina, sina Police Corporal John Albert Aliman, Police Corporal JP Patalya, Pat Jenaline Bermeo, Pat John Daryl Lingon at Pat Jonathan Bastismo. Ito po si Patrolman Jomar Montoya, ang Assistant PCR ng Marinduque PPO, ng PMP. Yan, thank you, Jomar. Ating tatalakayin din ngayong araw, yung kaugnay lalo na sa insurgency. Pero bago natin talakayin, nais ko din munang batiin ang kanyang Force Commander, Police Lieutenant Marlon Hernandez. At syempre sa kanyang mga kasama sa yung ating sa forward base. Diyan yung ating sa Mugpog, yung si Police Captain Renante Marigsa, yan sa First Platoon. And then sa Second Platoon, diyan si Police Captain Justin Anugi Jr. Yan, binabati muna natin sila, yung mga kasama, mga tropang Provincial Mobile Force natin dyan. Para sa isang magandang araw dyan sa atin dyan. Ingat tayo lagi at patuloy natin ang ating serbisyo sa atin sa mga kababayan dito sa lalawigan ng Marinduque. At syempre sa ating bisita ngayon, ating aalamin kung ano ba talaga yung kalagayan na ngayon ng probinsya. Mas maganda yung buwan-buwan nating na-update ito. Although, siguro sabihin ng ating mga kababayan, laging sa usapin kasi po ng insurgency or insurhensya, talagang ang nakatutok po dito ay ang ating Provincial Mobile Force. Kaya sila lagi po ang ating pinag-uulat o pinagre-report dito para sa kaalaman ng ating mga kababayan dito sa atin sa lalawigan. Kaya sa ating bisita, kay Jomar, ating alamin kung ano yung update pa rin dito sa usapin ng insurgency sa probinsya ng lalawigan natin. Sa ngayon, sir, nanatili pa rin ang ating probinsya na insurgency-free province dahil po sa ating mga kababayan kung bakit natin tatamasa ang kapayapaan at katahimikan dito sa ating lalawigan. Kaya po pinapaigtima po namin ang sasagawa ng mga ISO activities para sa ating mga kababayan. At sa ating po mga kababayan, huwag po kayong matakot na ipagbigay alam sa ating mga kapulisan o sa ating mga barangay na kung may mga
maaligid-aligid na hindi natin kakilalang tao or may mga dalang armas, ay ipagbigay po natin alam para po ma-actionan ng ating mga kapulisan o ang ating barangay official. Yan, thank you. Yun nga po, ito naman po ay pagpapanatili natin sa lalawigan. Kaya yun po, yun pa rin po ang aming patuloy na hinihingi, yung patuloy yung suporta din. Lalo na sa mga barangay official natin po. Yan, sa mga barangay tanod nating nakakasama at sa lahat ng mga kababayan natin dito sa lalawigan. Kaya yun yung ating patuloy na hinihingi. Yung, lalo na kung sila ay may nakikitang mga ibang tao na dumarating sa atin sa lalawigan, pwede nating alamin kung ano ang kanilang katayuan at kung ano yung layunin nila dito sa atin sa probinsya para din po naman yung sa atin pare-pareho natin na protektahan ang ating lalawigan. Lalo na yung sa mga tabing dagat kasi yung kagaya po lagi ng inuulat namin, sinasabi namin, tayo pong lalawigan ay ang ating mga daan o pintuan o pasukan dito sa atin sa lalawigan ay talagang yung mga tabing dagat natin. May 81 barangay po tayo sa lalawigan. Na 81 barangay na yan po ay along the seashore talaga. Yan po talaga yung ating mga, ibig sabihin, pwede pong tabihan ng mga bangka. Sa pamamagitan po ng bangka, sila ay makakarating dito sa atin sa lalawigan at makakapasok sila. Although tayo po ay may tatlong sa Balanacan, sa meron din po tayo sa Gasan, at meron din po tayo sa Santa Cruz, yung sa Buyabud port. Pero madami po tayong barangay na tabi ng dagat. 81 barangay po yan. Kabuuan dito sa atin sa lalawigan. Kaya yung mga nasa 81 barangay na nasasakupan natin dito, ayan, laking tulong nila. Naiulat nila sa atin para malaman natin yung mga sitwasyon dyan sa kanilang mga nasasakupan. Kaya yung patuloy niyong suporta at pagre-report sa amin, maraming salamat at sana ay huwag kayong magsasawa na patuloy niyo kami tulungan ang ating kapulisan sa gawaing ito. Dahil ito naman po ay para sa ating pare-pareho sa ating mga kababayan. Yan, salamat. Siyempre, para sa pag-maintain, may mga activities at mga programa din ginagawa ang Provincial Mobile Force. Ating alamin din sa ating bisita kung ano yung mga programa na ginagawa nila. Patuloy pa rin po nagsasagawa ang aming unit ng mga minor operation sa mga malalayong lugar o malalayong barangay na hindi napupuntahan ng mga taga-station. Nagsasagawa rin po kami dito ng mga lecture or mga symposium sa mga opisyalis, mas lalo na sa mga residente, especially po sa mga kabataan na baka may nahikayat ng mga makabilang grupo at wag po silang sumama dito dahil masama po ang maidudulot nito sa kanila at masisira po ang kanilang kinabukasan. Yan, thank you. Yun yung lagi po namin panawagan sa ating mga kababayan. Sana lagi po ninyong iulat sa amin. Lalo na po yung ating mga kabataan. Yung ating obserbahan, yung ating yung lagi po. Kaya hindi po kami nagsasawang sa panawagan sa ating mga kababayan. Dahil ang ating pong mga kabataan, ang una po nating pinoprotektahan, baka mabiging biktima po ng mga ating ng mga pagre-recruit. May recruitment na ginagawa po, ay mas maganda po alamin natin. At saka kung ano yung kanilang grupo na gustong samahan o maging grupo nila, ating alamin po sa ating subaybayan po sila. Kaya yan lagi po ang nire-recruit lagi ang kabataan. Kaya sa ating mga kababayan, ating alalayan po ang ating mga kabataan. At ngayon iuulat ko din po sa ating sa mga kababayan naman yung accomplishment ng aming kapulisan, lalo na po nitong buwan ng January 2023. Talagang iuulat ko po sa ating mga kababayan para malaman naman nila yung trabaho ng ating kapulisan. Talagang patuloy pa rin po yung aming ginagawang operation. At yung mga ginagawa naman pong operation ng ating mga kapulisan ay para na din po sa lalo nating pag-maintain ng katahimikan dito sa lalawigan para mabawasan po yung mga violators. Ika nga yung mga lumalabag. Lalo na po sa anti-illegal drugs, talagang ang ating pong probinsya ay ika nga as drug-cleared provinces. Kaya pag may minamomonitor pong mga
nagbenta na naman ng drugs, ino-operate po yan ng ating mga kapulisan. Kaya kagaya po ngayong nitong January, may nahuli pong dalawang nangyari po ay sagasan, nakahuli po ng dalawang involving ng illegal drugs na naman. Kaya yan po naman ginagawa ng ating kapulisan dyan, ay ngayon po ay para ma-maintain po natin ang ating lalawigan. Talagang dalawa po yung na-arrested natin dyan sa gasan. Kaya yan po ay talagang ibig sabihin talagang gusto pa rin nila po pasukin ng ating lalawigan at pagbintahan ng illegal drugs. At sa yung mga pag-serve naman po ng mga warrant of arrest dito sa mga wanted person natin, meron po tayong 2 arrested person. Ayan, arrest of most wanted person naman po yan. Talagang may dalawa. Ito po yung kabilang sa most wanted, ibig sabihin, kasama po sa listahan ng ating mga most wanted. Pero ito pong arrest of wanted person, ito po naman po yung mga may warrant of arrest din, pero hindi naman po kasama sa list of most wanted nga. Meron naman po tayo, bali sa kabuuan po sa lalawigan, naka-aresto po ng 8 ang ating kapulisan nitong January. Kaya yan po, talagang itong ginagawa naman po ng ating kapulisan talagang para sa pagpapanatili talaga po ng katahimikan dito sa atin sa lalawigan. Yan po. At kaya yan po ang lagi naming patuloy na pinananawagan talagang basta may naobserbahan po kayo na hindi kanais-nais, parang pwede naman po nating invite sa ating mga barangay official. Kaya yun po lagi ang aming panawagan. Talagang ang ginagawa po ng kapulisan talaga, lalo na po dito sa illegal drug, ang pinoprotektahan po natin dito yung deklarado sa tayo na bilang as drug-cleared provinces. Kaya pag may namomonitor po, ina-arrested po ng ating mga kapulisan. Yan po. At isa din po ang pinaparating natin sa ating mga kababayan, patuloy naman pong kumikilos ang ating Philippine National Police po para sa kasiguraduhan at kaligtasan ng ating mga mamayan at kapayapaan sa ating mga lansangan at komunidad. Yan po ang ating isang panawagan din. Ang kapulisan po hindi tumitigil sa aming mga trabaho. Yan po. Kaya ako po ay may isa pa rin bisita po dito para ma-discuss naman po, lalo na po ito, napaka-importante bayan po ito dito sa ating lalawigan. Isa din po sa kagaya ng binanggit ko po kanina, na yung pintuan, ika nga po, ang mugpog, kasi nandiyan po yung Balanakan. Although tayo ay may 81 barangay na talagang napapasukan o daanan dito sa ating lalawigan, pero napakahalaga din po talaga dito po yung pier natin, yung port sa Balanakan, sa bayan po ng Mugpog. Kaya mamaya makakasama din po natin ang isang mula po sa Mugpog Municipal Police Station na personnel para magkaroon din po ng talakayan ngayong umaga. Yan. At ito pa rin po yung aming panawagan. Ang Philippine National Police po ay patuloy pa rin po ang aming recruitment. Baka may mga nais pong mag-apply sa ating mga kababayan, o sa ating mga kung sino man po may mga nais pang iparating. Yan. Patuloy po ang recruitment ng Philippine National Police. Sa mga may kamag-anak, nais na maging kamembro namin sa Philippine National Police. Isa din po yung sa sa Philippine National Police Academy. Pwede din po, lalo na po yung mga graduate na ng senior high. Yan. At saka bago mag-22, bago makapasok. At least hanggang 21 po kasi yun, 18 to 21. Pero before enter siya sa maka-22, pwede po siya. Yan, may qualifying exam din po. Pwede po kayo through ano lang po ninyo ang pnpa.gov.ph po. Pwede ko po kayo mag-exam po doon for qualifying exam. Yan. At bago po natin talakay makasama sa talakay ng ating bisita ngayong umaga, nais po muna magbigay muna ng isang commercial. Para na po. Magbabalik po ang aming programa, ang Kalutang ng Pulisya sa Marinduque.
nyo, sagot ko, life is beautiful. Tulong-tulong tayo, life is beautiful, so beautiful. MKK equals K, life is beautiful. PNP kakampi nyo. Sa bawat araw ng magandang buhay na tatahakin, sa paglalakbay, pulis laging nandyan. At kung pang oras ay malalapitan, kaya't huwag mag-alala kaibigan, sa anong bang sitwasyon ay maaasahan. Malasakit kaayusan, kapayapaan tungo sa kaunlaran. Always be happy kasi life is beautiful. Kaligtasan nyo, sagot ko, life is beautiful. Tulong-tulong tayo, life is beautiful, so beautiful. MKK equals K, life is beautiful. PNP kakampi nyo. Pulisan, simbahan at pamayanan magkaisa para sa bayan, lahat ay kayang gawin sama-sama sa adhikain. Kaya't huwag mag-alala kaibigan, sa anumang sitwasyon ay maaasahan. Malasakit kaayusan, kapayapaan tungo sa kaunlaran. Always be happy kasi life is beautiful. Kaligtasan nyo, sagot ko, life is beautiful. Tulong-tulong tayo, life is beautiful, so beautiful. MKK equals K, life is beautiful. PNP kakampi nyo. Life is beautiful. Kaligtasan nyo, sagot ko, life is beautiful. Tulong-tulong tayo, life is beautiful, so beautiful. MKK equals K, life is beautiful. PNP kakampi nyo. Life is beautiful. Life is beautiful. Kaligtasan nyo, sagot ko, life is beautiful. Tulong-tulong tayo, life is beautiful, so beautiful. MKK equals K, life is beautiful. PNP kakampi nyo. Sa bawat araw ng magandang buhay na tatahakin, sa paglalakbay, pulis laging nandyan. At kung pang oras ay malalapitan, kaya't huwag mag-alala kaibigan, sa anumang sitwasyon ay maaasahan. Malasakit kaayusan, kapayapaan tungo sa kaunlaran. Always be happy kasi life is beautiful. Kaligtasan nyo, sagot ko, life is beautiful.
bansa, para sa bayan, lahat ay kayang gawin sama-sama sa adhikain. Kaya't huwag mag-alala kaibigan, sa anumang sitwasyon ay maasahan malasakit kaayusan, kapayapaan tungo sa kaunlaran. Always be happy kasi life is beautiful. Kaligtasan niyo sagot ko, life is beautiful. Tulong-tulong tayo, life is beautiful, so beautiful. MKK equals K, life is beautiful. PNP kakampi nyo, life is beautiful. Kaligtasan nyo sagot ko, life is beautiful. Tulong-tulong tayo, life is beautiful, so beautiful. MKK equals K, life is beautiful. PNP kakampi nyo, life is beautiful. Life is beautiful. Kaligtasan nyo sagot ko, life is beautiful. Magandang araw po muli sa ating mga kababayan dito sa lalawigan ng Marinduque. Magandang araw po, welcome po muli sa ating programa Ang Kalutang ng Pulisya sa Marinduque. Kagaya po ng naputol natin kanina, ay pagpapatuloy po natin yung ating bisita at aking papakilala. May dalawa pong tayong bisita ngayong umaga mula sa bayan po ng Gasan, sa ating Gasan Municipal Police Station. At syempre sa Mugpug Municipal Police Station po. Kasama din po natin ngayong araw po. Kaya ating pong aalamin sa kanila, lalo na, siyempre ito pong dalawang bayang ito, talagang yung sila din po yung meron din pong port. Ito po kasi po pagdating lalo na sa ngayong Holy Week, isang napaka-busy din po itong bayan ng Gasan at saka bayan ng Mugpog. Kaya yung ating sa peace in order, para sa ating mga kababayan, ating maipahayag o maipaalam natin sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na po yung mga parating uuwi sa atin dito sa lalawigan para alam nila kung ano yung sitwasyon natin dito sa ating lalawigan. Kaya siyempre para sila alam nilang safe sila dito sa atin. Kaya yun naman po ang ginagawa ng ating mga kapulisan para sa seguridad ng ating mga kababayan. Kaya aking pong ipinakikilala ang ating pong bisita ngayong araw mula po sa bayan ng Gasan, Police Chief Master Sergeant Yobert Arenas po, ang PCRP NCO po ng Gasan Municipal Police Station, at si Police Corporal Reynan Ilagan. Yan. Ang PCRP NCO din po ng Mugpug Municipal Police Station. Yan, ang mga bisita po natin. Yan po, bigyan po natin ng oras para sa kanilang pagpapakilala po.
Okay, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, lalo tigit sa ating mga takapakinig sa lalawigan ng Marinduque. Ganon din po sa ating masipag at minamahal na Provincial Director, Police Colonel Christopher D. Melchor. At siyempre ganon din sa mga staff officers ng Marinduque Police Provincial Office. Sa ating pong napakasipag na host na si Police Lieutenant Colonel Elmer Manalo, ang Chief Picado ng Marinduque Police Provincial Office. Ako po si Police Senior Master Sergeant Liobert Mascareñas Arenas, ang Police Community Relation PNCO ng Bayan ng Gasan. Andito po ako upang ibahagi ang peace and order situation sa buwan ng Enero sa Bayan ng Gasan at ganoon din po ang accomplishment ng Gasan MPS sa buwan ng Enero hanggang sa buwan ng Pebrerong pangkasalukuyan. Si Ehna naman para pumak sa ating Mugbog Municipal Police Station po. Ating PCRP incident, Police Corporal Enan Ilagan po. Ayan po, para po sa ating lahat, life is beautiful. Una po ay gusto ko lang pong batiin ang ating napaka-supportive at napakabait na Provincial Director. Wala pong iba kundi si Police Colonel Christopher D. Melchor. Sir, good morning po at sa lahat ng mga staff officers sa Marinduque PPO. Gayon din po ang aming very supportive na mayor sa Bayan ng Mugpog, si Mayor Agosto Leo Libelo. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan sa Bayan ng Mugpog. At gayon din po sa mga taga-taguyo ng programang ito, ang ating host for today, si Police Lieutenant Colonel Elmer P. Manalo, ang isa po sa masipag din pong officer sa Marinduque PPO. At siya po ang Chief Picado. Sir, good morning. At gayon din po, ang aming mabait na acting chief o police sa Bayan ng Mugpog. Wala pong iba kundi si Police Major Aldrin L. Mutya. At sa amin pong mga kasamahang police in UP at saka mga masisipag na JO sa amin. So, isang maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Yan, magandang umaga sa atin lahat. Siyempre, binabati natin dyan yung ating mga kasamahan sa Bayan ng Gasan. Mula sa kanyang Chief of Police, si Police Captain Antonio Berdos at sa kanyang mga kasamahan dyan. At siyempre sa Mayor ng Gasan, si Mayor Tolentino. Yan. Mayor, magandang araw po. At siyempre sa Bayan naman ng Mugpog, sa kanyang Chief of Police, Police Major Aldrin Mutya at sa kanyang mga kasamahang kapulisan dyan natin dyan sa Bayan ng Mugpog. At siyempre kay Mayor ng Mugpog, kay Mayor Libelo. Yan. Magandang araw. Talagang salamat kami sa inyo pong patuloy na laging suporta sa amin sa kapulisan. Hindi po kami nagsasawa din magpasalamat sa inyong patuloy na suporta sa amin. Kaya lalo-lalo na po sa ating mga programa dito sa atin sa lalawigan ng Marinduque. Kayo po ay lagi naming kasama at nakakasuporta sa amin. Maraming salamat po. At siyempre kagaya po ng ating nabanggit na ating aalamin sa ating mga bisita, yung situation update, lalong-lalo na sa Bayan ng Gasan dahil at sa Bayan ng Mugpog. Ating unahin po sa Bayan ng Gasan. Kumusta ba dyan sa ating sa Bayan ng Gasan kung ano yung ating situation update ngayong nakaraang buwan at hanggang ngayong buwan ng Pebrero 2023? Okay, sir. Malugod po namin ipinapaalam sa inyo na sa buwang ito ng Pebrero, nananatili pong tahimik ang Bayan ng Gasan. Wala po tayong namomonitor ng mga grupo ng mga manliligalig na maaaring maging banta sa kapayapaan ng Bayan ng Gasan. At siyempre, upang mapanatili natin, mas mapanatili pa natin ang ating peace and order, ay patuloy po ang pagsasagawa ng mga police intervention o operational activities tulad po ng mga presensya ng kapulisan sa mga matataong lugar o maging sa palengke o sa mga paaralan. Pagsasagawa po ng mga mobile patrolling sa umaga at maging sa gabi. At pag-i-implement po ng mga ordinansa ng Bayan ng Gasan tulad po ng curfew hours sa ating mga kabataan. At pag-i-implement po ng pag-implement po ng mga batas o campaign ng kapulisan kaugnay po sa illegal na droga, illegal na sugal, at ganoon din
ang implementasyon ng programang Revitalize PNP Kasimbena na kung saan kasama po natin dito ang ating mga religious sectors. Ano po, sila po ang kasama natin sa pagbibigay gabay sa ating pamayanan. Ano po, bukod doon ay patuloy rin ang pagsasagawa natin ng mga dialogue pulong-pulong, symposium at pamimigay ng mga babasahin na makakatulong sa pagpapanatili ng kapayapaan sa bayan ng Gasan. Yun lang, sir. Yan, thank you. At ating nalaman natin sa episode of situation sa bayan ng Gasan, ating alamin naman yung sa bayan ng Mugpog. Okay, ayan po. Para po naman sa bayan ng Mugpog, ang Mugpog Municipal Police Station po sa pangunguna ng aming Acting Chief of Police ay taus puso pong nagpapasalamat sa mga kababayan naming Mugpogenyo sa patuloy na pagsuporta at kooperasyon sa aming mga kapulisan upang mapanatili po ang ating kapayapaan at kaayusan ng bayan. At gayon din po sa mga namumuno sa barangay, ang ating mga sangguniang barangay sa bayan ng Mugpog, nakatuwang po namin sa pangangalaga sa katahimikan ng bayan. At siyempre po sa aming lokal na pamahalaan sa pangunguna ng aming butihing mayor, sa kanyang suporta sa aming mga kapulisan. Ang Mugpog po ay nananatiling tahimik at payapa sa tulong ng cooperative na mga namumuno sa mga barangay at sa pakikiisa na rin po ng ating mga kababayang Mugpogenyo. Ano po? So, ganun po din tulad po ng Gasan Municipal Station, nagkakandak rin po kami ng iba't ibang aktibidades araw-araw para mapanatili po at maging aware ang aming mga kababayan sa kung ano ang mga update po at kung ano po ang ating mga ginagawa bilang isang kapulisan po. So nagkakaroon po rin kami ng mga crime prevention dialogue, awareness campaign para po sa illegal drugs at saka sa ating insurgency po. At gayon din po ay namimigay po kami ng mga safety tips na flyers kung saan ito po ay patungkol sa mga illegal drugs prevention at kung ano po yung tips para po maiwasan natin. So, ang Mugpog din po, ngayon po ay kasalukuyang araw-araw po na nagkakandak po kami ng Oplansita sapagkat hindi naman po ay marami pa rin po tayong natatala o na aksidente. Karamihan po ay mga self-accident po sa motorsiklo. Kaya pinapaalanahan po namin hindi lang po sa bayan ng Mugpog at lahat po dito sa buong probinsya na magkaroon po tayo ng disiplina sa pagmamaneho. Yun lamang po sa bayan ng Yan, Mugpog. thank you. Talagang sa ating mga kababayan, aming pong pinararating at pinaalam natin, talagang itong buwan po naman ng Enero ay talagang napaliit po namin ang mga insidente. Kagaya po na ulat ko na una kanina, para dun sa mga hindi po nahulila po nating mga taga-subaybay, nagkaroon lang po talaga tayo ng isang insidente. Robbery lang po yung record sa buwan ng January 2023. Pero mayroon po kaming 6 pa rin na involving ng vehicular accident pa rin po. Kaya meron kaming sa kabuuan may 20 incident lang po ang lalawigan nitong Enero. At yung iba po ay yung non-index crime na tinatawag na po. Kaya maliit po talaga yung aming insidente ngayong January. At sana yun naman po ang aming hangarin at layunin. Sana lagi nga mapatuloy, lalo na ngayong buwan ng Enero, maipatuloy pa rin namin na lalong maliit yung mga insidente. At para lang po na lalong maging safe di talaga yung ating mga kababayan dito sa lalawigan, yung mga nagtatravel, yung mga pauwi, at yung mga naninirahan dito sa ating sa kababayan natin dito sa lalawigan ng Marinduque. Yan po talagang pinag-iiting po lalo namin ang mga police visibility na isinasagawa ng ating mga kapulisan. Yan po. At syempre ating alamin din naman kumusta naman yung mga sa accomplishment natin dito sa bayan ng Gasan at sa bayan ng Mugpog. Ating alamin kung ano yung mga accomplishment din nila. Okay. Sa buwan po ng Enero 2023, nakapagtala po tayo ng isang accomplishment na kinasangkutan ng 2 individual sa paglabag sa Republic Act
9165 o yung pong Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Then, isang accomplishment sa arrest of wanted person na may kasong reckless imprudence resulting to homicide. At 197 individual naman ang lumabag sa ating pinapatupad na municipal ordinance. Ano po? Then for the month of February 2023 ay ang nakapagtala po tayo ng isang accomplishment, arrest of wanted person na may kasong paglabag sa Republic Act 9262. Ito po yung Bausi. Ano po? Then 205 sa paglabag po naman sa ating pinapatupad na municipal ordinance. At bukod po doon, meron po tayong dalawang accomplishment sa Oplang Katok. Ito po ay ang pangungumbinsi ng ating mga kapulisan sa mga gun holder na ang rehistro ng kanilang baril ay pasuna o expire na ang nasabing baril ay kinakailangan munang ibigay sa pangangalaga ng inyong kapulisan. Ano po? Habang hindi pa nare-renew ang lisensya ng kanilang mga baril. Yun po ang accomplishment namin sa buwan ng Pebrero at Enero. Yan. Thank you sa bayan ng Mugbog. Atin din pong iulat para sa ating mga kababayan sa bayan ng Mugbog. Ayan po. Ngayon naman po para po sa bayan ng Mugbog sa buwang kasalukuyan noong nakaraang Pebrero 11 ay nagkaroon po tayo ng joint operation ang Marinduque PPO, PDEO, Mugpog MPS, Regional Intelligence Unit, Maritime at iba pa pong mga agency sa Republic Act 9165 na kung saan ay matagumpay na naaresto ang dalawang tao na bagong identified high-value individuals na kung saan ay nahuli ito sa akdo na nagbibenta ng ipinagbabawal na gamot. Ito po ay nangyari sa ating sa port ng Balanacan po. Ito po yung ating sa pagpasok po dito sa lalawigan ng Marinduque. Doon po mismo ito nahuli yung papasok po sa Balanacan, sa barangay Balanacan po, Balanacan Mugpog. At kahapon po naman ay nagkaroon po na kami ng isang accomplishment para sa wanted person sa kasong estapa na kahapon din po ay nakapag-bail para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ito po ay sa pangunguna ng aming isa sa masipag na investigador, wala pong iba si Police Chief Master Sergeant Roy M. Insyong. At sa patuloy po na pag-implementasyon po ng mga traffic ordinance sa bayan ng Mugpog, araw-araw po na nakakahuli po kami ng 5 o higit pa sa mga lumalabag po sa mga traffic ordinance po sa bayan ng Mugpog. So, yun lamang po ang aming update para po sa accomplishment ng Mugpog MPS. Yan, thank you. Talagang yun po yung aming pag-maintain sa probinsya, lalo na po sa anti-illegal drugs. Dahil ito nga po yung aming pinangahawakan para lalo po nating mapanatili na tayo ay drug-led province. Pag may namumuntir po talaga ang aming mga kapulisan, nagkakaroon po talaga ng operation sa ganitong gawain. Kaya itong bayan ng Gasan, isa kagaya po ng binabanggit ko, isa din po talaga sa pinoprotektahan. Kaya may nahuli din po nitong buwan ng Enero. Ito namang sa Mugpog, mismo sa pier din po ng Balanacan, talagang magpapasok dito papasok sa ating probinsya. Yan, may nahuli din po talaga sa illegal drugs. Kaya yan po yung ating kaya salamat din po sa mga nagtumulong upang may ulat sa amin, may parating na talagang may mga ganitong gusto pa rin pong gumawa ng ganitong aktibidades sa ating probinsya. Yan, talagang napakasalamat po sa mga tumulong. Yan, talaga po ang Marinduque ay pinoprotektahan po natin sa illegal drugs. At para mapatanitili talaga po natin ang katahimikan at kapayapaan dito sa atin sa lalawigan. Yan naman po ang programa lalo na po ng aming Chief PNP. Ang MKK equals K talaga po. Malasakit, kaayusan, kapayapaan, tungo sa kaunlaran. Kaya yan po talaga yung aming programa ng aming Chief PNP. In support po dyan sa programa ng aming Chief PNP, talagang yung pag-maintain po ng katahimikan, kapayapaan dito sa amin sa lalawigan, ay nadyan po yung malasakit ng aming mga kapulisan sa ating mga kababayan. Ito po ay makakamtin natin talagang tungo tayo sa kaunlaran para sa ating mga
kababayan po. Yan po, talagang supported po ng programa. Kaya yan po, kami po yung nakailang oras din po ng programa ngayong araw. Pero bago po yun, hihingin din po natin sa ating dalawang bisita yung nais pang iparating o panawagan sa ating mga kababayan para sa mga safety tips pa din or yung mga announcement na nais na iparating sa ating mga kababayan. Unahin natin sa gasan, baka may mga karagdagang ka pang nais iparating. Nais ko lang pong informahan yung ating mga kababayan, lalo tigit yung pong ating mga motorista, yung pong mahilig magsakay ng overloading, pinagbabawal na ito ngayon. Kasi kalimitan po ang aksidente ay nagsisimula po doon sa hindi pagsunod sa ating batas trapiko. Then kung maaari po, pilitin nating magsuot ng helmet. Yan po kasi yung kadalasang nakikita sa inyo. Then iwasan yung pag-overloading at ang inyo pong kapulisan ay palagi pong nagsasagawa ng Oplansita at PNP checkpoint. Ito po naman ay para sa inyo ring kaligtasan. Ayaw naming merong mga mamamayan sa bayan ng Gasan na ika nga ay nagiging biktima ng aksidente. Bukod po doon, yung pong ating mga kababayan, iniinformahan din po natin na kung maaari, medyo kaibaganin natin yung ating mga kapitbahay. Kasi po, sa ngayon, medyo malimit din ang nakawan. Siguro ang mapapayo ko sa inyo, kung tayo ay lalabas ang ating mga tahanan, may pupuntahan tayo, wag tayong basta maglalagay doon sa ating harapan ng bahay na ang inyo pong na walang tao sa inyong lugar, Kasi parang ang nangyayari, iniimbitahan pa natin yung mga magnanakaw na tayo ay uban, Then kami po patuloy na nagbibigay ng mga flyers, handong po yung number ng aming station. Anytime po, kapag kailangan po ninyo ang serbisyo ng kapulisan, kami po ay handang tumulong sa inyo. Yun po lang at maraming salamat. Thank you. May biyahe na ba regular sa bayan ng Gasan? Yung ating going to Pinamalayan? Sir, meron po naman. Kaya laang, pag may mga signal po, minsan po nawawala talaga ang kumbaga wala pong biyahe. Depende po ito po sa implementasyon po ng ating mga Coast Guard. So, pag may mga nagtatanong sa amin, sabi ko nga po, kami po yung nagbibigay ng mga flyers, andun po yung hotline number namin. Pwede po kayong magtanong sa amin regarding dyan kung may mayroon pong biyahe at kami po naman ay agad na may contact po naman kami sa ating Philippine Coast Guard. So, mabibigyan kaagad po namin kayo ng informasyon regarding dyan sa nasabing biyahe na yan. Yan, thank you. May ipapublish din yung ating mga contact number para makita din po nating mga kababayan para lahat po ng aming police station may mga hotline number para sa kaalaman po ng ating mga kababayan. And then bago po tayo na nice din po nating alamin kung may nais pang i-announce o iparating sa ating mga kababayan, bayan ng Mugpog. So, para po sa bayan ng Mugpog, gusto ko rin pong ipaalam sa inyo na yung ating pong nasirang kalsada, ito po yung Tarug, Lamesa National Road, ito po ay sa ngayon po ay nakagadaan na po yung iba't ibang klase po ng sasakyan. Ang paalala lang po namin ay lagi po tayong mag-ingat sa pagmamaneho. Yun lamang po. At gayon din po, katulad po ng ibang municipal station, ang Mugpog po ay nagpapaalala sa ating mga mamamayan na lalong-lalo na po yung mga nagmumotorsiklo po maging defensive driver po tayo. Magsuot po tayo ng tamang kasuotan sa pagmamaneho at wag po tayo magmaneho ng lasing kasi yun po yung laging nasasangkot po sa aksidente. So ganun din po, mayroon po kaming hotline, ang Mugpog MPS. Kung ang ating po mga kababayan ay may katanungan o may concern po, ay handa po kaming tumugon kung ano man po yun. At para po sa lahat, maraming salamat po. Yan, thank you. Yan po, yung aming hotline, nasa din po, pakita din po namin sa screen. Talagang para sa inyo kaalaman po. Mula sa provincial po namin, sa Marinduque Provincial Police Office, hanggang sa 6 na police station and
Marinduque Provincial Mobile Force Platoon. May hotline number po kami. Ayan, makikita po nyo. Para sa ano man po pwede nyong iulat sa amin. Ayan, salamat po sa ating mga bisita ngayong umaga, ngayong araw. Naging bisita po natin mula sa bayan ng Mugbog, bayan ng Gasan, at sa ating Provincial Mobile Force. Maraming salamat sa ating nakalipas na namang oras. Tayo po ay, kagaya po ng ano po, naging Wednesday po yung ating programa para sa ating mga kababayan nga po pala. Ito po yung panawagan namin. Ginawa namin every Wednesday, every second Wednesday and last Wednesday. And dati po kasi Thursday ginawang Wednesday na po yung ating programa para yung pag-adjust din po gana may mga nagsasabay din po yung mga aming commitment sa mga aming trabaho kaya in-adjust po namin sa Wednesday ngayon lalo na po para makasama din po pati sa aming tinatawag na may mga reporting din po kami na cut off ay yung yung Thursday po ay parang magiging next week report pa kaya ina-adjust po namin, ginawa namin Wednesday po para sa kalaman din po nating mga kabayan. Kaya inihingi din po namin ng pamahiin, lalo na po sa mga patuloy nating sumusubaybay. Yan po, nakalipas po muli tayo ng isang oras. Ating programa, ang Kalutang ng Pulisya sa Marinduque. Muli po ay kami ay nagpapasalamat sa ating mga taga-subaybay. At nag-iiwan po lagi kami na patuloy pa rin po tayong mag-iingat. Diyan pa rin po si COVID. Diyan pa rin po yung mag-iingat pa rin po tayo sa ating mga kalusugan. At syempre, bago din po ako tapusin po yung ating programa ngayong araw, bumabati muli po ako ng isang karawan kay Sir Romeo Matac Jr. sa February 25 po yung kanyang birthday. Advance happy birthday, Sir Myong. Happy birthday po. Mula po sa Marinduque Police Provincial Office, sa aking mga kasama sa mga opisina, kami po ay nagpaparati ng isang pagbati mula sa iyong karawan sa February 25. Yan po. At muli po, marami pong salamat at isang maganda at ligtas at mapayapang araw po sa ating lahat. Kaligtasan niyo sagot ko. Life is beautiful. Tulong-tulong tayo. Life is beautiful, so beautiful. MKK equals K. Life is beautiful. PNP kakampiyon. Sa bawat araw ng magandang buhay na tatahakin sa paglalakbay, pulis laging nandyan. Anumang oras ay malalapitan. Kaya't huwag mag-alala kaibigan, sa anumang sitwasyon ay maaasahan. Malasakit kaayusan, kapayapaan tungo sa kaunlaran. Always be happy kasi life is beautiful. Kaligtasan niyo sagot ko. Life is beautiful. Tulong-tulong tayo. Life is beautiful, so beautiful.
Mamayanan magkaisa para sa bayan, lahat ay kayang gawin sama-sama sa adhikain.